The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And leaving everything behind, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and the scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick do. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Nung hinirang ni Jesus si Levi, walang tanong-tanong, sumama, iniwan ang lahat, pati na ang kanyang posisyon bilang isang tax collectors. Ang madaldal, mareklamo, yung mga Pariseo at Skriba, sapagkat alam nila na kapag ikaw ay tax collector, isang Hudyo, traidor, nag-siservisyo sa emperor, at nag-exact ng taxes sa kapwa Hudyo. Sumasama kang tao, no? In other words, branded na siya. Ngunit, baliwala yung kay Levi. Nakita niyo na, napakabait ni Levi. Walang katanong-tanong. Nakita niya may nakita siguro siya Panginoon na hindi wala siyang pinipili, kaya inimbita niya Panginoon even sa isang bangkete, no? At nagkasama-sama sila. At yung mareklamo nga, hindi naman siya nagreklamo kay Levi, kundi sa mga disipulo, at napakalinaw ng sagot ng Panginoon. In other words, kung titingnan natin ang gospel, hindi po yung nakapokus ang attention kay Levi, kundi doon sa mga Pariseo at Skriba. Sapagkat ito ang number one na kahinaan nating mga tao. Kulang sa pag-uunawa, napakahusay, maghusga sa kapwa. Totoo po yun, no? Siguro naman, yung iba doon, mga bata-bata pa. Pero may hindi na mga bata-bata, marami tayong karanasan, no? Kung paano maghusga ang ating kapwa. Gaya nga sa mga, alam niyo, kapag nakikinig ko ng radyo sa umaga, sa gabi, lalo na yung mga plataforma ng ating mga kandidato, lagi ko narinig yung word na transparency. Kailan ba magkakaroon ng transparency sa Pilipinas? Gaya naman, mamaya-maya, marinig mo naman, nagawa po naman namin tinupad po naman namin yung lahat ng sa paggawa ng tulay na ito. Ngunit, dahil po may nakialam, ayun, nabagsak. Tingnan mo, no? Ganun mga ito. Kaya, iyon ang pinapalala sa atin. Napakadaling maghusga sa ating kapwa. Para bang talo pa natin ang Diyos na sa nakikita natin sa kanilang galaw, sa kanilang pananalita. Ngunit, kailangan po naman rindahan natin ating sarili. Sapagkat kulang tayo siguro sa pag-unawa. Yun ang kakulang sa atin, no? Napakadaling magsalita, ngunit ang pag-unawa ay kulang. Ano magagawa ni Levi? Yung talagang trabaho niya. Ano nga naman magpakahirap siya, no? Wala naman siyang inaapi. Gumaganawa niya ng trabaho. Gaya ng mga treasurer. Ako naging treasurer. Ay, nako. Mahirap talaga kapag ang, sabi nga na, money is the source of evil. Hindi po totoo yun. Ang laging natatamaan ay yung humahawak ng pera, no? Laging pinagdududahan. Kailan ba tayo makakaroon ng tiwala sa ating kapwa? Iyon ang mahirap. Iyon ang kailangan itanim at kailangan palaguin sa ating sarili. Pagtitiwala at pag-uunawa sa ating kapwa. Remember,
katatapos ng Ash Wednesday, tayo lahat ay galing sa abo, magigirin tayong abo. So, wala kang pa ipagmamalaki, no? Wala kang ipagmamalaki, Lord, na mas magaling ka sa Kanya. Kaya, ganon. Napakarami pong mga instances sa buhay natin sa araw-araw. Kuminsan, ito po, hindi naman chismoso ako. May mag-uumpisal. Hindi na po ako nagsisima paglinggo. Bakit naman? Di ba kaya mo naman, malakas ka? Opo, pero naiskandalo ako. No? Hindi man sinong kasalanan? Hindi, paano bang naiskandalo ka? Nakakita po ko ng short, nakakita po ng spaghetti. Hindi ikaw yung nagkakasal. Hindi yung taong suot niya nun, yung ganon. Ikaw gumagawa ng paraan na para ikaw magkasala. Kaya nagiging judgmental, no? Hamas mo kung paninira ng ating kapwa. At yun ang pinakamagandang gawain natin sa ating kapwa. At hindi na natin natutunan ang pag-uunawa ay dapat mangingibabaw sa pagiging judgmental natin sa iba. Kahit na ipikit natin ating mata, kahit na isara natin ating mga tenga, laging may tentasyon na gagawa ng paraan para tayo makasira. Of course, it's very difficult, no? Kapag sabihin natin sa tao na, you live positively. Always think positive. Always think that everything is a grace. All these things that's happening are graces from God. Pagpapala yan ng Diyos. Tayong lahat ay pinagpapala. Walang nakakalamang sapagkat alam ng Diyos anong pangangailangan ng bawat isa. Tayo lamang ang siyang sumisira sa mga itong bagay. Kaya as soon as possible, kahit anong sabihin nating plataforma, anong pagbabago, transparency, lahat ng iyon ay mangyayari kung umpisa natin sa ating sarili. Di ba? It always begins sa sarili natin, sa ating puso at pag-iisip. Kaya ilayo-layo na natin yung hindi magagandang bagay na iniisip natin sa ating kapwa. Sapagkat actually, kuminsan wala silang kamalay-malay, no? Na ganun palang ginagawa natin sa kanila. Eh, sino nagkakamali, sino nagkakasala? Sila, no? Of course, sa gospel, sabi ng Panginoon, hinahanap niya itong nagkakamali. At least, no? Yung lahat na tinawag yung nagkamali ay nakakakita ng liwanag. Unlike dun sa iba na gaya ng Pariseo at Eskriba, walang ginawa kundi maghanap ng mga nagkakamali at naghahanap ng mga makasalanan, mga transgressors, yun na pagmali. Silang nagkakamali. Silang talaga ang makasalanan, no? Sa mata ng Diyos. Kaya, as soon as possible, we train ourselves yung mahalaga. Huwag tayong judgmental masyado. Huwag tayong aru-arudang maghuhusga sa tao. Sapagkat, kuminsan sa atin yung babalik yan, no? Sabihin natin, napakakuripot namang taong yun. Bakit? Mapagbigay ka ba? Yung taong yun, nakaisandalo kung ano-ano. Bakit? Baka ikaw ginagawa mo rin yun. Yung tao yun, ngungupit daw rin yun, yung magnanakaw yun. Malay mo, baka ikaw siyang magnanakaw. So, try to your best, no? Yun ang maliwanag na we try to train more ourselves sa ganong paraan. Ngunit, napakahirap. Ngunit, kakayanin kung gugustuhin natin. At least, sapagat alam natin, of course, madaling sabihin, Lord, diyan ka muna, gagawin ko to, hindi ka naman kita nakikita. Unlike sa kapwa natin, kapag nagkamali ka, nagalit ka, nakaway ka, merong ganti agad, no? But kay Lord, iba. Pero, it's the opposite, no? Everything is not hidden from God. Hindi naman sa lahat ng ginagawa natin ay puro pagtatago. Magpaka-normal, no? Gawin mo ang nararapat. Yun lang naman ako simple ng buhay. Kung anong makakabuti, gawin mo. Ano makakasama, iwasan mo. Napasimple, yung golden rule. Mga bagay na yun. Sabi ko nga, training lang ang kailangan. Hindi lang po yung tinuturo sa mga bata. Of course, sila ang mas kailangan nila sapagkat habang sila ay lumalaki, ay dala-dala nila. At tayo ng mga hindi na bata, no? I-review na lang natin yung mga magagandang asal
na dapat laging nandiyan nang sa ganun, hindi lang po iwas sa away, sa gulo, kundi nakakaya po kay Lord sa mga bagay na gano'n na ginagawa natin sa ating kapwa na hindi mabuti.